evening po mga good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is October, sandali lang, October 23, 2025. At tayo ngayon ay papunta dito yan sa may D2 Phone and Bidding Corporation sa may Karungatan, MacArthur, Valenzuela po yan. At dadahin po natin sa may Cabuco Street, Marilag, Project 4, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila disclaimer. Lamang po content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatutulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatutulan sa labas. Po. So magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Ng Philippine Coast Guard. Ayan, kakatapos na ng kanyang talumpati at sinasabi ng Pangulo na patuloy ang suporta at papaigtingin pa yung suporta para sa mga kawani ng Philippine Coast Guard at magdaragdag ng mga panibagong assets na kanilang magagamit nga siyempre sa pagbabantay sa West Philippines. Yes, napaka-importante ng mga karagdagang assets, Radyo Mansionel, especially sa pagpapatrolya dyan sa West Philippine Sea dahil napakalaki ng ating coastal area, di ba? Yes, kasama ka dyan, kasama April. At isa nga kanina, nabanggit ng Pangulo na yung special mention, yung Teresa Magmanua, bilang 97 leadership player, pati yung PRP Francisco Dagohoy, na talaga namang humaharap doon sa mga pagbubomba ng Chinese Coast Guard. Paulit-ulit na itong nangyayari. At kinilala niya yung pag-iigan ng Coast Guard sa pangangalaga ng maritime domain ng Pilipinas. Oo, si First Lady pala ay di ba? Auxiliary, tama ba? Yes, Coast Guard. Vice Auxiliary. Nandito sa ngayon, kasama ni Pangulong Marcos State at isa rin sa mga nagbibigay ng pagkilala at medal doon sa mga pinarangalan ngayon dito sa Philippine Coast Guard. Yan, regards din kay Ate Grace dahil siya'y asawa ng isa opisyal ng Philippine Coast Guard, di ba? Nandiyan din. First Lady. Yes. Hindi lang Philippine Coast Guard at dito sa, ayan, at yun po na update dito sa Philippine Coast Guard. Nasama po sa palasyo ng Malacanang, Radyo Mansingo, sa Nasaradar, sa Tac-Arlen, XL 552. DCXL. Pulso ng Metro! Happy anniversary po sa Philippine Coast Guard. Na patuloy na naglilingkod, nagpapatrolya sa ating karagatan, mga kasama, na kahit na napakalaki ng ating coastal areas, kakaunting asset, pero unti-unti pa nadaragdagan kumpara ng mga nakalipas sa panahon na ilan lang at kahit pa paano ngayon nadagdagan, mga kasama, yung ating mga barko na nagpapatrolya, especially dyan po sa West Philippine Sea. Kasama nila ang Philippine Navy. Oo, at saka ang PFAR pala, mga kasama, kasi ang Philippine Navy, hindi nila inilalabas yan kasi warship. Diba? Ang meron po ang ating Philippine Navy. Siyempre doon tayo sa mga puting barko po ng Philippine Coast Guard. Para po kasi ang impression kasi pag inilabas po ang green ship, itong warship natin, naghahamon tayo ng away dyan po sa West Philippine Sea. Siyempre tayo, diplomasa pa rin tayo, kahit na hinaharap, inaapi po, di ba, ng mga insect, ng mga Chino, na kahit naman sa atin po yung karagatan na yan, di ba, binobomba, winawater cannon, nililaser, meron pang dangerous maneuver, pero mga kasama, nakita nyo naman po yung ating mga sundalo, di ba, kung gaano ka-professional, para hindi po nila patulan itong mga Chinese
guard na ito mga kasama, no, na patuloy pa ng bubuli dito mismo sa loob po ng ating karagatan. Day 45 po tayo, magbabalik po ang pulso ng metro, magkalipas lamang po ang ilang madalastan. ACSL, Pulso ng Metro! That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Double Vitamin C ang alkaline na Vitamin C. Ako po si Jenny. Sa akong buffer para mabuti ang aking immune system at protektado sa anumang sakit. Tasan vitamin C ang nilin ko dahil di ko ramdamang pagod sa araw-araw na trabaho. Double Vitamin C ang alkaline na Vitamin C. Sa pinakamalapit na tuligas sa iyong lugar. Double Coffee Mix. Ako si Gretchen ng Olonga Pulis. Isang palinig po ng isang cold coffee mix. Ay may origin at gusto tayo. Nakakalain mo yun sa isang kape lang. Hinahanap mo tayo oxidant na anti-aging pa. Double Coffee Mix. Ang kape ka na, nakakagdagan ka na makakaki sa mga siya. ACSL 558. ACSL, Pulso ng Metro! Dahil babalik mga kasama, pulso ng metro, 346 po tayo, makakausap na po natin si Atty. Israelito Torion, ang legal counsel ng Pastor Apollo Kibuloy. Magandang hapon po, Atty. Hello po, Atty. Atty. Torion. Balikan natin mga kasama, no? Itong si Atty. Israelito Torion. Ito yung nabanggit natin, tinalakay natin kanina. Doon po sa muling pagpasura, no, ng Pasig Regional Trial Court Branch 159, doon po sa panibagong hiling ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy na mapasailalim po sa hospital arrest dahil nga po sa iniinda niyang mga karamdaman. Pero sabi po ng korte, wala po silang nakikitang sapat o matibay na ebidensya para po or dahilan para inipat po si Kibuloy sa Philippine Heart Center or sa Medical City mga kasama. Dahil ayon po sa korte, tuloy-tuloy naman at saka maayos po na natutugunan yung pangangailangan po ni Kibuloy dyan po sa Pasig City Jail. At nakakatanggap naman daw po ito ng lunas mula po sa mga kwalipikadong doktor. So ibig sabihin, relax na, huwag kayo mag-alala. Dahil sagot nila si Kibuloy. Dahil meron po tayong mga magagaling, ano, ng mga doktor sa ating pong piitan. Especially saan po sa Pasig City Jail, mga kasama, no, para tutugunan sakasakali nga po na meron pong emergency. Kung naman po sana, no, itong si Pastor Apollo Kibuloy. Nasabi po kasi ng kanyang kampo, nakakaranas po kayo ng hirap sa paghinga. Ay yung lagnat, on and off, para nakit ng katawan, inuupo rin po mga kasama, no, si Pastor Kibuloy. At mga kasama, gusto natin na malaman yung kanilang reaksyon, ano, yung kampo nila, kung ano ang susunod nila hakbang, yung kanilang susunod or legal remedy, ika nga mga kasama, kung sila ba'y maghahain pa muli ng panibagong motion for reconsideration, yung mga susunod nilang hakbang sa korte mga kasama, gusto po nating alamin. At of course, alamin din natin kung ano ba yung kalagayan itong si Pastor Apollo Kibuloy dyan po sa Pasig City Jail. Kasi matatandaan natin mga kasama, itong September, di ba? Galing din po siya dyan po sa ospital. Alamin natin kung ano yung totoong kondisyon nito nga pong si Pastor. Nasa kabilang linya na po natin si Atty. Israelito Torion, legal counsel ni Pastor Apollo Kibuloy. Magandang hapon po, Atty. Torion. Hi, magandang hapon po. Magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig at nakasubaybay po sa komisyon na ito. Attorney, ano po yung reaksyon sa muling pagbasura po ng Pasig RTC sa kahilingan para po isailalim sa hospital arrest ni Pastor Apollo Kibuloy? Well, we just accept it in heart and file ng time ng motion for consideration ay based on the korte, bakit kinakailangan na hospital arrest si Pastor Apollo Kibuloy kasi nga po pabalik-balik na yung kanyang short na sobrang saka yung interpreter niya at yung ano ba niya upo niya natin pulmonary illness niya pneumonia, foreign bound pneumonia saka yung pulmonary pulmonary niya ay maulit-ulit na and it's already 75 years old and I think yung mga nagagalit sa kanya yung mga nanghulugan na sa kanya wala pang klarong ebidensya ay
there's the Mandela Rule, no? Meron yung United Nations Standard Minimum Rule for yung mga immigration person, no? Meron pa rin silang karapatan. So, lamang natin para naman po baka naman magbago ng korte. Ang problema kasi yung judge namin dito sa RT hindi na-promote na para ano na siya, court administrator. So, matatagalan siguro ito kasi ang next hearing natin December 10 pa eh. Opo. So, yun po ang situation natin ngayon. Opo. Kamusta na po ba si Pastor, attorney? Kasi last month, di ba po naisubo din siya sa hospital? Yes. I really have to check na kasi pumunta kasi kung punta ko sa Davao, sa matter of fact, nasa kasi papunta na kayo siya ng pagkakas, wala pa ako Ano masasabi niyo dito, attorney? Sabi po kasi ng korte, wala po silang nakikita sapat o matibay na dahilan para ilipat si Pastor sa ospital. Kasi po maayos at tuloy-tuloy naman na napupunan yung kanya mga pangangailangan medikal dyan po sa Pasig City Jail. Yun ang korte, pero meron din siguro mga mga personal positions niya. At saka yung support mo ng sa Alpha Pasig General Hospital. So, mga agad yung government, mga institusyo ng mabuti para makusipusan yun ng korte. So, we just filed the application. Are not absolute or sadly, but that's like siguro ang ating pagkasabi. Pero darating din ang araw na baka Opo. Meron po bang independent medical team, attorney, na sumusuri po sa kondisyon ni Pastor? Meron naman po. Nag-report kasi ng general from the BPSC. Parang yung report na yung head news Sir Gonzaga, yun ang kanyang report. Pero baka hindi lang siguro na-consider yung finding ng mga doktor po ni Pastor. Kaya ang trabaho ko ay lawyer, I try to explain it further to the court. But may find it hard now to have this meeting kasi wala pa nga judge. At what's about it? At kung ang gagawin ko naman para po pwede clear namin yung kanyang hearing judge. Pero yung kondisyon po ba ni Pastor, masasabi po ba natin lumalala na sa ngayon or dahil lang po sa panahon kaya po siya nagkakaroon ng lagnat? Pupunta kami sa body sa nadami ng mga president bumibili niya ng mga yellow mga preso doon pagka especially kung mga 10 o'clock na 9 o'clock 10 o'clock 11 may mga ice na provide ng ice yung mga ibang preso doon bibili ka ng mga ice so hindi siguro maiwasan na pastor 75 years old namin mga inalitin na hindi po buo i-record yung pulmonary disease niya. Pero yung mga gamot po ba niya, nabibigay naman po sa wastong oras at saka sa dosage po po yun? That I think because I am not business 24 hours a day. And that is the reason kaya pupunta ako sa kanya para mag-check yung kalagayan. Opo, attorney, patuloy niyo po bang pinipilit na isa-ilalim po sa hospital arrest itong si Pastor kahit po meron na po mga alternatibong legal remedy na ikinukonsidera? We will try to do it, but hindi pa rin. Meron naman kaming alternative measures na kung recurrent talaga yung upo niya, dapat meron talaga medical reaction team din na mag-create or lang na muna sa talaga po pwede sa hospital arrest. May mga alternative remedies dapat na dapat i-avail at i-avail sa kanya. Ano naman po sa hearing niya supposedly ngayon, bakit po ito na-resent, attorney ko yun? Gaya ng nasabi ko, siguro sa akin ko sana kasi nga sana ngayon si General Nicolas Torres, no? Pero naka-receive kami ng order, I think yesterday, na hindi matutuloy kasi nga na-promote
yung Brad as Deputy Port Administrator. Ayun. So, walang December 10 na next year. So December 10 po at si dating PNP Chief Atore po ang magiging testigo. Yes, daw. Siya po ang pinasabina ng prosecution eh. He was supposed to testify this afternoon, pero hindi po nangyari. Opo, siguro mensahe na lamang po ano, sa mga taga-suporta ni Pastor. Ano po masasabi po ninyo? Ang mensahe ko lang, let us hope and pray that everything is under the control of Allah subhanahu wa ta'ala, the creator of the universe. Hindi lang tayo mawala ng pag-asa. Tatag lang tayo. Manalangin tayo na sana magtungan na walang kasalanan ng pastor at sana makakadamot siya sa natin. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Attorney. Ingat po kayo. Thank you. Hindi maatras, hindi matatakot. Lahat ng problema, solusyon ay maahon. Dito sa DCXL, Pulso ng Metro. DCXL, Pulso ng Metro. Mga kasama, nakapanayam natin ang Attorney Israelito Torreon, Legal Counsel ng Pastor Apollo Kibuloy, mga kasama. 3:56, napakabilis po ng ating oras, mga kasama. Ay sa mga uuwi ko, tigla-tiglag sa ulo ha. Alam natin na pag ganitong oras, uwian mamaya, rush hour, talagang siksikan, diba? Napaka-traffic. Lamig lang po sa ulo, mga kasama. Wala pong nahihinatnan kung magiging mainit po ang ulo po ninyo. Palipasin nyo na lang kung meron pong kumat, pananggit-git, sumingit sa inyo, mga kasama. Alalahanin nyo na lagi pong may naghihintay sa inyong mga tahanan, di ba? Ang mga mahal ninyo sa buhay. Kaya yung mga ganyan, mga petty na alitan lang sa talo ng trapiko, palagpasin nyo na ng mga kasama. O paano hanggang bukas po, ako po mga kasama nyo. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok sumabaybay dito po sa Pulso ng Metro. Ako po yung lingkod sa Extra Radyo May 4, Angel Garcia. Pulso ng Metro. Walang balitang malalagpasin, walang problema, hindi papansinin, mga basura sa kalsada, madilim na kali, maruming estero at mga baratong kanal. Hindi namin palalampasin sa DCXL, Pulso ng Metro. Turong sa pagtulong, kagawa sa lahat ng sulong.
Ihi lang muna ako dito sa shell. Ano? Ah, sige lang. Masakit na pantok ko. Wala yata ano to. Hindi yata open. Ayun, open. Sige ko mag-moments mo. Ma'am, saglit lang ha. Oras na para ating pag-usapan ang pag-aalaga ng ating mga kalusugan. Grasso Herbs and Nature Corporation, inihahandog ang kaagapay sa kalusugan. Mga kaibigan, ngayong pong hapong ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa arthritis. Joint supplement ito, di ba? At aalamin natin kung ano yung mga natutulong niya, especially sa pain and inflammation, tulog po ng rheuma-arthritis, at iba pang mga nagkukos ng sakit sa ating katawan. At dahil alam namin marami kayong tanong tungkol po dito sa arthritis, mamaya ay ilalaan namin ang buong episode na ito para sumagot, para magbasa ng inyong mga questions tungkol po dito sa arthritis. At bibigyan din po namin kayo ng additional tips kung paano natin tamang inumin itong produktong ito para mas lalo natin ma-maximize ang magandang epekto niya laban sa mga Thank you po ma'am. At sorry po. ating pong tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan dito lamang sa Kaagapay sa Kalusugan. Magandang hapon! Ang aming bati sa lahat ay hello and welcome to Kaagapay sa Kalusugan, mga kaibigan. Kumusta na ho kayo and welcome to the program. Natutuwa kami, tayo po'y sama-sama na naman ngayong pong araw na ito ng Huwebes. Happy Thursday afternoon to all. Ang petsa, tayo ngayon ay nasa ika-2. Headline, ECS Manufacturing. Hoy araw ng Huwebes, sa 23 na buwan ng Oktubre taong 2025, sabi ko mga headline sa hapon. DPWH maghahain ng reklamo sa Ombudsman kaugnay ng mga batuwagang budget law project. Gusali ng DPWH ang gano'ng siniposibleng sinadyang susunukin. Ayon naman sa FBI. Ombudsman Boy Remolla inihirit sa Senado na ipagpapad ang 2016 dismissal order kay Senator Joel Villanueva kaugnay ng pork barrel scam. Mga residente sa dalawang bayan sa Camarines Norte obligado na mag-face mask laban sa mga trangkadong sakit. Hindi siya pinagpabaril ng mister sa loob ng paaralan sa Leyte, patay. Pag-asawang nawawala naman sila flight sa Bukidnon, natagpuan si patay. Ang blue alert status itinaas sa Batanes dahil sa hagupit ng bagyong Salome. Tapos na po ngayon Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Tony Velasquez at ang detalye ng ating mga headline sa hapon. Mga kapamilya,
mahigit 8,000 pulis ang ipoposte ng National Capital Region Police Office para sa undas. Ayon sa NCRPO, identify ang mga pulis sa mga sementeryo, bus terminal, istasyon ng tren, paliparan, pantalan, at iba pang lugar na posibleng bumagsa ng mga tao. Bukod dito, magtatalaga rin ng NCRPO ng karagdagang higit 1,000 pulis sa mga operasyon kontra kriminalidad, checkpoint at medical booth. Isa sa ilalim naman sa full alert status ng NCRPO simula sa 31 na Oktubre. 1.70 milyon na pasahero ang inaasahan na dadagdagan na iya ngayong undas sa magkasamang inspeksyon sa Yunaya Info Corporation at Department of Transportation. Ipinita ng paliparan ng mga bagong kiosk, innovative self-relaxed drop counter at bagong food hub kagaya ng mga nasa paliparan sa ibang bansa. Sinabi ni NMIC General Manager Tito Alvarez na gumagamit na rin ang terminal ng higit 500 self-check-in kiosk kung saan direktang makakapag-print ng mga boarding pass at bag tag ang mga pasahero. Sinabi naman ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez na handa na silang pagkagsa ng mga pasahero habang papalapit ang undas. Dahil ibig na ang 3 batang namatay sa sunod sa pagkasabing Comienzo City noong October 14, inilagang ang mga umubos sa Mario de Santo Domingo. Umubos ang emosyon sa naulilang pamilya Lanza, ang ina ng mga biktima. Sinasabing nahiwan ang ina ang kanyang mga anak sa bahay noong mangyari ang sunog dahil inaasikaso ang medikal na pangangailangan ng kanyang nanay. May flash report po tayo mula sa Ombudsman, Pamitiran Patrol Kelly Cordero. Kelly! Tuwing dumating na dito sa kandapan PWD, Secretary Ministerial, para magsampan ng reklamo batay sa Rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Sinalubong din sa kanina ni Ombudsman Executive Reunion dito sa Maynabo. Isang impormasyon kaugnay sa GOAT and Substandard Flooding Road Project sa Davao Occidental ang La Union ang usas ng pagreklamo ng PWD. Pero sa mga oras nito po, nagkakaroon na ng meeting si Secretary Bill at Ombudsman India. Abangan pa natin ang ibang detalye mamaya. Abangan lang ang social media ng Teleran. At kaya nabalikan po pirmado. Sigurado po ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, CNN. Salamat, Kelly Cordero. Hindi naalis ng National Bureau of Investigation ang posibilidad na sadyang sinunog ang ugali ng Bureau of Research and Standards ng DPWH sa Central City. Sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na babalik ang forensic investigation team sa Kusali para matukoy ang sanhi ng sunog at managot ang mga sangkot. Magpapay kami ng kaukulang kaso, katulad ng Amazon. Kailangan ko talaga may matiping investigasyon para hindi naman yung mga wala namang kanalanan matakay pa. Sa isang press conference, sinasamahan ni DPWH Secretary Vince Dizon sa publiko na walang dokumento may kinalaman sa anomalya sa flood control project ang nasamay sa sunog. Katunayan, lahat ng mga dokumento may kinalaman sa flood control project mula 2022 hanggang 2025 ay naipadala na sa Central Office. Iginait naman ni Ombudsman Boy Crimolia na bahagi ng Web of Corrupt Relationships ang nasunod na ugali ng DPWH kung saan may ilang walang opisyal na ginagamit ng insidente para magtakpan ang mga anomalya. Apat na unit ng Philippine National Police ang tutulong sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay ng mga flood control project. Balita mula sa mga programe natin si Radyo Patrol, Marlene Pacheco. Marlene! Noon, sinukulata ang Espiritu Santo ng Turismo sa pagpupulong at lamang para sa pagpulong sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure sa maanumalyang flood control project. Ayon sa Espiritu Santo Commission Office Chief Executive General Randy Antonio, baka ito sa mga immediate requirements ng ICI para sa pagpupulong sa apat project. Sunod pa, apat na unit ng pulisya ang sinahap para ito. Kabilang natin i-release sa PSP. Sa Centro sa Engineering Validation sa ACC, pinag-assess sa investigation at conservative ang tutok naman sa forensic validation of examination habang sa information section lubang nagkas ata mag-ahasdan sa system sa makeup system
sa sumalang sa dalang iba't ibang operasyon para tutukan ang seguridad at kakasan ng mga ospitalyan. Yan ang balitang konfirmado sigurado. Ito ang radyo noon, Martin Padillon, CCMS. Maraming salamat, Martin Padillon. Tumulong sa Independent Commission for Infrastructure ang lokal na pamahalaan sa pausbong lakas. Kaugnay ng mga questionable flood control project sa kanilang bayan. Sa pagharap ng ICI, nagbibigay ng sariling report ang lokal na pamahalaan sa mga peke at dispalisadong proyekto sa kanilang lungsod. Sinabi ni Pausbong Sangguniang Bayan Secretary, Isay Tulag, nasakop ng report ang 11 flood control project na nagkakahalaga ng 700 milyon piso. Ang bayan ng Pausbong ay sakop ni Dami DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara na itinawag sa maanumanyang flood control project. Mabalang natin pa ng Independent Commission for Infrastructure ang mga panutunan sa paglalay ito sa kanilang mga pagsinig. Balita mula sa ICI at Itiran Patrol, Job Garner, Job! Tony, pumupukin pa ng Independent Commission for Infrastructure ang mga patakaran at mga nagsusunod na live sa mga kapit sa mga anumalyang flood control project. Sa pahayag ni ICI Chairperson Andres Reyes Jr. na pinasa ni ICI Executive Director Brian Saka, sinabi na iniintindihan ng komisyon ang panawagan ng taong bayan sa pagsusupubliko ng mga pagsinig. Pero kailangan na anin ng pag-aralan ito para mapangalagaan ang mga sisipong informasyon at karapatan sa mga iniintindihan ng expert person. However, we want to show the ICI study is that the procedure and parameters to allow the live streaming. Samantala, isinausin ng komisyon ang pahayag ni Reyes ng porsyentong vouchers manok na natanggap sa pagtulong ng Combination Nursing Office na etos kahapon mula sa mga animalyang planning control project. Ayon kay Reyes, ang pahayag na ito ay patuloy na isinumite DPWH Bulacan First District Assistant Engineer Brian Hernandez. At yan, ang balitang konfirmado sigurado. Ito, ang radyo patrol ng Job Garner, CMS. Maraming salamat, Job Garner. Halos 700 milyon piso sa pagkakaroon na Fort Barrel ang pinakaluhalang 2026 national budget na inatrabahan sa Kamara. Balita mula sa Kamara at Radio Control, Pamela Francis. Ma'am? So, na makabayan lang sa Kamara ng Senado ng House Leadership ang napakahalo 700 million pesos sa Fort Barrel Extension. Paliwanag pa ni House Majority Leader Antonio Silvio na ang tira ng Fort Barrel sa pamamagitan ng mga atong para sa infrastructure project, parking application, at residential Fort Barrel Associations at confidential and intelligence funds. Delikado ni Anya ang Supervisor ng President na nagsilbi mo ng backdoor kung saan nakapag-i-align mo ng pondo 45% special programs ang ating ito para sa capital outlay. Nabot mo ng po sa mga nagdaang taon kung saan lahat ng sa DPWH projects ay gabot sa tuloy na nangangailangan ng presidential approval. Nagpungkasi mo ng malagay lang ng magbababang tuloy sa SIS para hindi mo naman sa inaanin mo sa panahon ng bayang. Yan ang balitang konfirmado sigurado. Ito ang radyo patrol na Pamela Francis, CMS. Maraming salamat, Pamela Francis. Tulan ni Ombudsman Boy Remulla sa liderato ng Senado para ipagpalaan ni pagkakasang kaantalan din sa reporter para kay Senador Joven Villanueva. Nagsisigli ng iutos ni Ombudsman Conchita Marcos Morales na tanggalin ang Sergio Villanueva ang bago sa ng mapatunayang guilty sa grave misconduct, serious dishonesty at conduct prejudicial to the interest of the service. Sinasabing maling paggamit ng kanyang priority development of business fund o PIDA noong 2008 kung tinatawag pa siya ng PIDA regulation. Pero hindi pinatupad ng Senado ang utos dahil wala ka manong kapangyarihan ng Ombudsman na pagsahan ang mga nakapong miyembro ng Kongreso. Sinabi ng Ombudsman Remulla na matagal ng dapat ipinatupad ang utos na nakataan na enforceable immediately. Sakali niya hindi pa nito kilalanin ng Senado, iakyat niya ang kaso sa Korte Suprema. President Boy, now, the independent of the
continue strengthening his marketing. What's the meaning of profit? When people will come to the Nasiga naman ang kanyang reaksyon na ikinagulat ni Senador Villanueva ang hiring ni Ombudsman Boy Remulla na ipatupad ang dismissal order sa kanya na ipinalabas pa noong 2016. Sinabi ng Senador na inaasahan na niya ang policing harassment. Ipinakita rin ng Senador ang screenshot ng dokumento mula sa Office of the Ombudsman's Field Office na nagpasura ng kanyang kaso malversation at falsification noong July 31, 2019. Inilabas din ang Senador na tanggap niyang clearance mula sa Office of the Ombudsman nang wala siyang nakabinbing kasong kriminal at administratibo at clearance mula sa Sandigan Bayan na hindi na siya akusado o suspended sa anumang kaso sa anti-fraud court. Ayon kay Senador Villanueva, makuha siya ng mga clearance para sa pagtutupad ng mga kaso dapat sa mga nagpapakalat sa ng fake news. Tumanggi naman magkomento si Senate President Luis Soto agad hindi pa natatanggap ang sulat ni Ombudsman Remulla sa hirit ng dismissal ni Villanueva. Sa isa namang mensahe, kinumpirma ni dating Ombudsman Samuel Marquez na pinagbigyan niya noong 2019 ang motion for reconsideration ni Villanueva na layong ipatuwa ang dismissal order. Sa iba pa nating balita, mga kapamilya nananatiling mataas pa rin ang presyo ng karneng baboy sa ilang palengke sa Metro Manila habang paglalapit ang kapagpuan. Sa Makati Public Market, matibili ng 370 hanggang 380 pesos ang kada kilo ng kanin at bigay. 420 hanggang 440 pesos naman ang kilo ng tiyempo. Ayon sa mga tindera ng baboy, inaasahan tataas pa ang presyo ng iba pang bilihin habang papalapit na Disyembre dahil mataas kumano ang pasok ng mga biyahero. Mga kapamilya, pasin dami po sa sensitibong balitang Sigon Patay at nag-siyam na taon sa pagpapalapit. Mali, huwag kang pupunta dyan, boy. Yari ka dyan. Iniimbestigahan pa ang motibo sa krimen habang tinutusta ang nakatakas na suspect. Doon, ikanabing-anin na ang pinasugatan naman ng suspect sa bayan ng Sarawak matapos na pagpapalitin ng mister kahit manong-manong sa tema. Sa Quezon, dalawa na rin bayan Dito na lang tayo sa Bandarnona. Kasi possibility tayo mahuli dyan pagka nakaharap tayo. Nag-imbestiga ng lokal na pamahalaan ng Daet at Labo ang kanilang mga residente na magsuot ng face mask dahil sa pagsa ng sakit. Sa pala ng pamahalaan pang Dalawigan, abot ng sektatibong kaso ng influenza-like illnesses at nakikatapo ang meron ng mga at kapalayo naman ng capacity ng saan at limampu. Sa Basyo, hindi mo ang mga residente na magpapakuna para makakipot sa malagras na ang sakit. Wala kasing left turn dun. Pinayuhan din ang mga residente na muling gawin ang pandemic protocols gaya ng pagsusot ng face mask, madalas na hand sanitation at physical distancing. Natagpuan na kanina umaga ang patay ng magkasawang senior citizens matapos ng halos isang linggong pagkahanap kasunod ng landslide sa bayan ng Quezon, Bukidnon. Pauwi na sana ng kanilang bahay sa karating na bayan na Kitao-Tao ang magkasawa galing sa pagtitinda sa palengke sa Quezon. Nang siyempre naman nagbubuo ang lupa na gumaan sila sa bahagi ng Bukidnon Davao Road. Samantala, gagawin ng 2-lane at B2 Road malapit sa landslide area ng Buda Road para mataanan na ang lugar na mahalaga para sa mga bumabiyahe sa northern at southern Mindanao. Ramdam na ang hagupit ng bagyong Salome sa Batanes. Sa video, dapat hapos ng malalaking alon sa Mahataw Port. Sa video naman ng PDR at FO Batanes, bahagya na rin maalon ng dagat sa Bago Port. Sa bayan ng Ibana, bumubuhos na ang mabuting sa paglang. Kaya mahigpit na minomonitor ang dalampasigan at mga landslide prone area. Itinaas po sa 2 alert status ng probinsya na status signal number 1. Umiiral na rin ang gale warning kaya mahigpit na pinagbabawalan ang pagdalayan. Lalo na ng mga maliliit na sasakyang pagdagat. Ilang flights ang sinandila muna sa bilang at biyahe ng
PAL na Manila Basco Manila at Clark Basco Clark. Ibinagura ng Pasig City Regional Trial Court Branch 159 ang motion na hospital arrest para kay Victim of Christ Peter Pastor Apollo Nicoloy. Kabilang sa pinagpapatayan ng Division ng Korte ang inilabas sa medical abstract ng attending physician ni Nicoloy sa Pasig City General Hospital noong 30 ng Disyembre, kung saan bubuktinan ang vital signs nito at wala na rin kung inikinda wala pa noong 25 ng Disyembre. Cleared for discharge na rin si KOJC Leader sa Pulmonary Cardiology at Nephrology Services. Una na hiniling ng KOJC Leader ang hospital arrest sa Philippine Heart Center o sa Medical City. Sige mo na inaharap sa 2 bilang ng kaso qualified human trafficking sa korte sa Pasig. At susunod, ang tulungan ng mga opisyal ng mga hatulan sa flood control scam, depende na sa kanilang salary grade ayon sa DILG. Ang dating headline across the entertainment singer na si Charlie Puth, excited na maging daddy. Ang mga detalye sa nagbabalik sa headline sa hapon. Ang programa ito ay nabibigyo ng Lemex for Kids. Konting agapan na galoob at lemak na kabara. Pagbatang nagundi, Lemex. Huwag na natin ang mga yan. Wala at wala. Sa legit source ng mga balita at informasyon na wala at magtiwala. Follow ang official page ng DSWD at DSWD sa Facebook para sa tamang tulong sa tamang informasyon. Tandaan, at DSWD sa Facebook mo ilan ang sulang po nito dahil bawat buhay ay mahalaga sa DSWD. Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung activity ng mga pinigil na mga kailangan sa pang-araw-araw. Hindi ay sa pag-budget sa ay wala sa ganita o nasa public service. Ang hatid namin tuwing umaga kasama ang mga 366 and 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin and Chico sa alas 6 at kasama ni Boy Nicoria sa alas 7:30. Lunes hanggang Biyernes, pati CMM Radyo Patrol sa Istrela at CMM Bebe Radyo. Mga balita at bahayag, iunos na bawat dito mo mapapakinggan hatid ng pinagkakatiwalaang mga tagapagbalita. Headline ngayon. Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali sa DCMM Radyo Patrol sa Istrela at DCMM Bebe Radyo. Basta AM DCMM. Tony Velasquez. Headline. Alas 4:24 ng hapon. Ang mga balita ng headline was entertainment. Ibinahagi ng singer na si Charlie Puth at Elizabeth Brooks ang ilang larawan ng baby bomb at photograph ng kanilang baby. Kabilang sa pinaplo, Mom and Dad, ang mirror selfie ng one following singer at ng Mrs. Gayupin, ang mini piano, crib at set of candles na may nakalagay na parents to be. 2023 nang ma-engage si Charlie at Brooke at nagpakasal noong 2024. Palikudan sa mga balita dito sa Pilipinas, inihahanda ng ang Pasig City Jail sa pagtitipagtulungan sa mga mapapatunayan sakot sa mga banabalyang flood control project. Sabi ni DILG Secretary John Vic Inunya na pagtitikulong sa Pasig City Jail ang mga opisyal na may salary grade 26 at pababa na mapapatunayan sakot sa anomalya. Itarekomenda na magtulungan ng dahil na inspeksyon ng City Jail para sa mga opisyal na may salary grade 27 pataas. Walang cellphone, walang computer, walang laptop, walang
Uli sa ikatandaan at 24 na anibersaryo ng Philippine Coast Guard, sinala ni Pangulo Martin Duterte ang matatawarang delegasyon at pagkakita ng Philippine Coast Guard sa bansa, partikular sa Maritime Security at Disaster Response, lalo na nagpababang mga nakaraang sitro sa bansa kung saan nagsisigay yung pamumunan at service sa kanilang dahilan. Ayon sa Pangulo, umabot sa 10 milyong pasahero at nabigyan ng seguridad at sa paghumpay na naharang, malaabot sa 2 milyong sa droga at kontrabando na iligid sa bansa. Nagpasalamat din ang Pangulo sa pagsusod at pagtatanggulang sa resolution at sa mga manunguna sa lugar. Kaya naman ang Pangulo ang patuloy na pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapayo ng General Hospital, Maritime and Training Center at pagiging ng bagong barko at aeroplano para mapalakas at mapalawak ang kakayahan ng at yan ang salitang kumpirmado, sigurado. So, ang Radyo Patrol versus Zone CFM. Maraming salamat, First Star. At meron pa tayo mga karagdagang balita sa pagbabalik ng Headline Kahapon. Siyempre maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bunga ng mainit na mga balitang hatid ng Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sila Robert Mao at Big Brad. Iikot naman sa buong bansa ni Joseph Malaman para binulit ng mga napapanahon at umaratsyadang mga ulat sa Ronda Masugada alas 5 ng madaling araw. Makipagpagkulitan at balitaan. Kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga. Nasasamahan pa ni Doris Sigornia ng alas 7:30 ng umaga sa G-Day Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sila Alvin El Chico at Doris Sigornia. Magpagbalita-takan sa fresh na tanda ng bayan. Robert Mao at Doris Sigornia alas 8 ng umaga. Tatapat naman ng sila Peter Pusi at Camaro ang mga iniisip ng bayan sa Balita-takan alas 9 ng umaga. Gawin ang pagpalad na maglilingkod ng pinakapinagkakatiwalaang boses ng bayan. Kabayan, Tony Castro, sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susunday pa ng nag-servicio with Pinya Orcos, kasama si Nick Bustos, alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, bukan ang mga nagpapagang headline mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline. Ngayon, kasama si Jeff Hernandez at Richa Mato. Mabauli mo talaga ang hindi sa maghapon kapag kasama mo ang BFM Radyo Patrol District Quezana at GCFM Radyo. BFM Numero 1 ang aksyon. Basta BFM Tuloy po tayo sa ating mga balita sa headlines sa hapon. Ito sa pinala ng Department of Justice sa mga isinasakot sa mga maanabalyang technical projects. Balita mula sa DOJ at hindi Radyo Patrol, Steve Brad, Steve. So, pinipilihan na ng pagpas ng mga isinayong Panamita ng Pilipinas diretso na sa mga regional trial court o sa Tigas Bayan ang mga kaso sinasampa laban sa mga sarkot sa maanabalyang flood control project. Sa press conference dito sa DOJ, sinabi ni Justice Spokesperson Attorney Puro Martinez na may kaugnay ito sa 5 reklamong may kinalaman sa Moray Coast Flood Control Project na ipanilig ng Ombudsman sa DOJ. Ayon ni Martinez, ipapasabihan nila ang mga sarkot sa naturang reklamo na isinakparang National Bureau of Investigation ng NBI matapos ang investigasyon ng Public Works and Benefit Task Force ng DOJ. Target ng DOJ na tapusin ang preliminary investigation sa reklamo ng Tabuan. Yan ang balitang kapirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Brad, CFM. Maraming salamat, Steve Brad. At yan ang mga headlines sa hapon hanggang bukas. Ako po, si Tony Velasquez.
ang inyong kapamilya. Headline sa hapon. Tony Cervantes. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Ang oras, 30 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Ang oras, sa ito ng 7:42 pesos. Wala pa sa pagkina, tinawag lema. Wala sa laguti, leme. Pakinggan natin ang sinasagawang press conference mula dyan sa tanggapan ng Festival. Secretary of the Department of Public Works and Highways versus CLC Lorenzo, Raul C. Jali, and Mario L. Saloya set out the name of the appliance appears on the last page. You then shall be reason of an appliance with your name, sir. And also appearing with your signature, sir. You swear to the allegations and are they of your personal knowledge? Thank you very much, sir. Under no longer undergoing evaluation, it was supposed to be right. Yes, sir. Tuloy na sa preliminary investigation ito kung papa ito. State of time. Kasi hindi naman kinakailangan na i-evaluate pa sa 72 hour or sa 48 hour period of time. Anyway, back to the Anyway, the complaint of Maunios, Silver Wood, also has another person of interest besides the name the respondent and the club, and Philip, I think the one Sinababagan for that. That's a lot of the Silver Wood Construction Corporation. A person of interest here is Congressman Eric Yap, who is known to be the beneficial owner of the company. He divested from it a few years ago, supposedly. But there's reason to suspect that he's still the beneficial owner of the company. So there's a clear case of conflict of interest also punishable also under Republic Act 15 And the other case, which is about the coast project that they started working on and which was supposed to be completed in 2021. But after the news erupted, they tried to start working on the project. So they started working on the project after the scandal had already broken out. So it was really a good project. So conversation, I think conversation committed through conversation to agreement. Just to clarify, so the Davao Occidental project was bid out 2021. It was awarded in 2022, supposed to be completed in 2022, but obviously according to testimony of the residents themselves, and also upon investigation by the IPC of the PMP, it was never completed. The construction that was started there was started only last August of this year. So already 3 years since the supposed completion and full payment of the project. So it is clear that the project, on the other hand, is
La Union project, again, is a substandard project, again, fully paid, but not yet completed. And just to add to the Ombudsman earlier statement, we have also received allegations from no less than Mayor Benji Magano, who alleged that the owner of Silverwood Corporation, the official owner is Congressman Eric Yap of Texas. So, of course, we will leave that now to the Ombudsman is ongoing investigation. Dito wala pa po. I think the second one, because the first one was, I think, initially referred by ICI regarding Cabinet Corporation and former Congressman Galvin or owner after her own admission that she is the owner of a corporation, which she admitted during the Blue Ribbon hearing. So yeah, it will undergo unlock research at the money laundering research. At yun naman, pinapating ka na rin yan. And depending on the time na mag-hear, he was also the chairman of the Consultation Board from 2019 to 2022. And we will find out if there are other contracts done by this company when he was the chairman of the Consultation Board. But it's a clear case of conflict. Congressmen should not partake of contracts should not even be related to the people of the country. Preliminary investigation na yan. Diretso na yan. Pagkasagutin na sila, they will have to find the contract. But of course, we can still bring in some after the contract is done. Investigation on the spot. Ano yun eh? Yung fact-finding, verified institution na to, nag-vet na lahat ng documents. He's the Secretary of Public Works of Government here. And it was also vetted by the ICI. That's why there's already a presumption that all of this was undergone complete scrutiny. And we will adhere to that. Well, people ang kinasuhan from Silverwood Corporation for the Laudyan case. 9 para dito sa Davao Occidental case that case at Macaron sila. Puro taga-Siyempre, puro mga taga-Siyempre sila. Yeah, let's just make sure that the figures are. I'll send information. Kung this figure, that's the figure na lang. Hindi na wala. Kailan yan ganun? These are those ng pagkakas. Wala pa. Pero nasabi na nga ni Ombudsman kanina, mayroon silang titignan dahil sa mga investor. Number of shareholders. Corporation. Yung pagkakita ay Congressman. So, Presidente, sinusubukan nila itago yan. So, yun naman ang ating trabaho ay naluhayan ang relasyon. So, kaya yung
magkakasakot sa comment lang bilang may-ari. Ah, naghang yung cellphone ko. Tama dito, no? Ako dyan. Naghang siya. Yes, yes. Actually, marami ng pending ngayon sa Ablak na these orders, mayroong kapag-find lang sa quality. Naghang ano ba itong So, may ano cellphone lang ko? sa'yo pa din kotse. Ay, ito ta? Tama, italit ko na lang dito. Habang naayos ko yung cellphone ko. Bayad na po kayo. Hindi ko nga makita mo, naghang siya. Okay, kung bayad na, okay. Ano? Okay, okay. Salamat po. Check ko na lang. Sige po, salamat po. God bless po. Ingat po kayo. Thank you. Naghang talaga siya. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala. So this is John Parenda, Filipino Channel, ang inyong pong lingkod. Paalam po.